Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And may mga kumakalat po na mga balita, lalo na bali kinontent po ito ng isang abogado na isa rin sa kritiko ni President Bongbong Marcos. Bali, ito pong balita na to, ito pong tinutukoy ko is, ayan, pakita ko sa inyo dyan. Sabi dyan, Baste to be suspended. Ito po yung panibagong script, panibagong palabas, panibagong hindi ko alam kung ano ba. Pero yun po, ito yung nakikita kong panibagong pakulo, 'di ba? Para mapag-usapan sila kasi nung mga nakaraang araw po, alam niyo naman na sunod-sunod yung mga programang ginagawa, mga events ni PBBM. Siyempre sila, yung mga kabutihan, yung mga programa na ginagawa ni President Bongbong Marcos, gusto nilang tabunan ng panibagong issue para lumabas si President Bongbong na naman ang may kasalanan nito. So, ang sabi po doon, bali si Mr. Harry Roque ang nagkiklaim na Baste is facing suspension. Alam nyo, itong mga pakulo nila, sila lang nakakaalam, 'di ba? Biruin mo, hindi alam ng mga taong inaakusahan nyo na sila yung may pakulo nito. Kasi ang totoo, gawa-gawa nyo lang. So, ayan po, ang sabi ni Mr. Harry Roque, na pag-alamanan po namin sa ating mga bubwit at sa ating crystal ball, tinong mo, anong mga ano yan? Nasususpendihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka. Ito po ay katotohanan. Sususpendihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Ayan na naman yung mga panibago nyong pakulo. Na alam naman natin na si President Bongbong Marcos ay nagtatrabaho lang pero kayo nilalagyan nyo ng ibang meaning. Pero ang totoo, kayo lang naman yan. Kayo lang din naman yung nasa likod niyan ng kalokohan na yan. Sabi pa niya, sinampulan na ang pamilyang Duterte at ang mensahe, simula pa lang yan. The ex-top official said, adding that the elder Duterte and her daughter, Vice President Duterte, are allegedly facing jail time once the International Criminal Court issues its arrest warrants against the two in connection with their war on drugs campaign. Alam nyo, kahit sobrang sama ng ugali nyo, kahit sobrang paggawa nyo ng fake news at pag-atake nyo sa presidente namin, never yan gumante sa inyo. Kahit na kung ano-ano mga fake news ang pinapakalat nyo ng kampo nyo, never pong gumante si President Bongbong Marcos. Dahil po, hindi siya bababa sa level nyo. Sa sobrang dami ng ginagawa ni President Bongbong Marcos na trabaho para paglingkuran, para serbisyohan, at para po magbigay ng mga magagandang programa para sa ating mga kababayan, wala na yung panahon, no? Para balikan kayo. Kasi kung si President Bongbong Marcos ganyan ugali kagaya ninyo, noon pa sana yan. Pero never yan gumante sa lahat ng mga nang-api sa kanila. Never yan gumante, never yan nanakit, or never yan gumawa ng hindi maganda dun sa mga taong nang aalipustas, hindi lang sa pagkatao niya, kundi sa buong pamilya niya. Kaya kayo, yung mga paggawa nyo ng kwento, galingan nyo naman. Kasi yung mga kababayan natin, hindi na sila yung madaling mabilog. Maliban dun sa mga nauuto nyo, yung mga matalinong Pilipino ngayon, na alam kung ano ba yung mga pinaggagawa nyong kalokohan para siraan si President Bongbong Marcos, hindi nyo na po mabibilog ang mga utak niyan. Sabi po, susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at syempre dahil hinabol nila si Inday, ang pagpapakulong kay Inday para sa ganon habang sila dalawa ay nakakulong, pwede daw ma-impeach si Inday at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre yung nagnanais maging presidente, si Tambaloslos, he said. Alam naman natin kung kanino nila inaano yung word na Tambaloslos na yan. Pero sila talaga yung mga totoong Tambaloslos. Alam nyo ba yun? Yan, panibagong script na naman nila para ma-divert yung mga issues na kinasasangkutan nila.
Pero syempre, alam nyo naman, ang ating presidente, hinding-hindi yan papatol dito sa mga walang kwentang tao. Ito yung mga walang kwentang tao na walang magawa. Mga walang kwentang tao na ang tanging alam lang, manira lang ng kapwa. Paano? Gusto kasi nila, maibalik sila sa kapangyarihan. Gusto nilang sila yung maghari. Anong gagawin nila? Ngayon pa nga lang, pinababayaan nila yung mga Pilipino. Ngayon pa nga lang, kumbaga, itong mga pro-China na to, sila yung nagpapakalulo sa mga kababayan nating Pilipino. Ganyan ang mga tunay na ugali nila. Tapos sila ngayon yung magpe-pretend na sila yung inaapi. Sila ngayon yung magpapakita na sila yung naaargabyado. Unang-una po, sila yung unang nanakit, sila yung unang nangaargabyado, sila yung unang nanira. Pasalamat nga sila, hindi sila pinapatulan, hindi sila binabalikan Kasi nga po, sabi ko nga kanina, si President Bongbong Marcos, wala yung panahon sa mga taong walang kwenta. Oo, mga walang kwenta po yung mga taong gumagawa ng fake news at naninira sa kanya. Yan yung mga taong walang ginawa. Ang tanging mga ginagawa lang ng mga yan manira kasi nga gusto nila sila na yung maghari. Maghahari kayo wala nga kayong pakialam sa mga Pilipino. Pinababayaan nyo nga yung mga Pilipino. Kiniklaim nyo na maka-Pilipino kayo pero kayo yung unang aabuso. Yung formally, yung issue dyan sa paglipat ng pondo. Alam nyong pandemic, sinabayan nyo pa, alam nyo namang naghihirap na yung mga kababayan natin dahil sa pandemic na nangyari. Imbis na ibenta nyo ng mas mura, tulungan nyo yung mga kababayan natin, hindi, itinaasan nyo yung benta Sinabayan nyo sa pandemic dahil grabe yung demand na kailangan ng mga kababayan natin Yan ba ang tunay na maka-Pilipino? Yan ba yung tunay na mahal ang Pilipinas? Sa pinapakita nyo, baliktad Baliktad yung sinasabi nyo sa ginagawa ninyo. Tapos gusto nyo maniwala kami sa inyo na kayo yung mga tunay na kayo yung tunay na may pakialam sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kung matitinong tao kayo, tulungan nyo na lang ang pamahalaan na mapaunlad ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Hindi yung kayo yung nagsisimulang manggulo, kayo yung naninira na kahit nagtatrabaho yung presidente, sisirain nyo yung proyekto. Kung totoong mga maka-Pilipino kayo, kung totoong mahal nyo ang Pilipinas at pinipili nyo ang Pilipinas, ipakita nyo, hindi yung puro salita lang. Kasi wala kaming mapapala sa mga salita, kailangan namin ng gawa. Tama na yung mga pangakong napako ng previous admin. Tama na yun. Nadala na po yung mga tao, nadala na yung mga kababayan natin. Ang kailangan namin, ipakita nyo na totoong may pakialam kayo sa mga Pilipino. Na totoong pinipili nyo ang Pilipinas at mga Pilipino laban dyan sa mga China ng aape ng mga kababayan natin sa West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea nga, hindi nyo man lang mapagtanggol Biruin mo kung ano-ano ng pambabastos ang ginagawa sa mga kababayan natin. Pero kayo masaya pa. Paano? Dahil ba yan sa nakukuha nyo sa China? Ano nga ba yung nakukuha nyo sa China? Ano nga ba yung nakukuha nyo sa China at sobrang humaling na humaling kayo sa kanila? Nagtatanong ako. Kasi hindi ko rin alam Kasi kung totoong mga makabayan kayo, kung totoong mga Pilipino kayo, suportahan nyo yung mga kababayan natin, yung presidente natin na tumutulong, na ginagawa talaga yung trabaho. Hindi yung sinusuportahan nyo, yung naninira, yung sumisira, yung nagdahilan ng watak-watak. Kaya huwag nyo sasabihin sa amin na kayo yung mga tunay na mga Pilipino, makabayan. Kasi kayo, lalo na yung mga sumusuporta sa inyo, yung mga naniniwala sa inyo, na nagkiklaim na kayo yung mga totoong makabayan, kayo yung totoong maka-Pilipino, patunayan nyo, hindi yung puro salita lang. Kasi, nangyari na nga nung previous admin na puro pangako na napako Tapos, uulitin ulit ngayon, tapos sasabihin itong mga supporter nyo, best president, ano yung best president doon? Ano ba yung nagawa? Kung bibilangin mo yung nagawa sa hindi nagawa, mas marami yung hindi nagawa.
Saka nyo na kami lecturean, saka nyo na kami questionin, at saka nyo na kami correct. Pag may naipakita na kayo, at pag napatunayan nyo na sila yung totoong mga makapilipino, sila yung totoong mga makabayan. Dahil hanggat nakikita namin na sinusuportahan nila yung China, pinipili nila yung China, huwag na kayong umasa na pakikinggan namin kayo. Kasi hindi mangyayari yan. Kasi kami, Pilipinas ang pinipili namin. Mga Pilipino ang pinipili namin. At susuportahan namin si President Bongbong Marcos. Susuportahan namin yung mga programa niya, yung mga programa niya, yung mga infrastructure, at kung ano-ano pang mga paraan para maiangat ang antas na pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun po yung susuportahan namin. Hindi kami susuporta dun sa mga taong palamura lang, yung sa mga taong hanggang salita lang, hindi naman kaya panindigan. Hindi kami susuporta dun. Kaya kayo, kung kayo talaga ito toong mga makabayan, yung mga supporter na yan, yung mga supporter ng mga DDS, yung mga supporter ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos, kung kayo talaga itunay ng mga makabayan, piliin nyo ang Pilipinas. Protektahan, suportahan. Hindi yung susuporta kayo dun sa mga palamura, dun sa mga walang taong, yung mga walang kwenta. Sabihin na natin, yun na yung pinaka-keyword dun. Walang kwenta. Kasi puro paninira, puro inggit yung nakikita, kaya naninira ng ibang tao. Kaya naninira ng kaya naninira kay President Bongbong Marcos. So, yun lamang po mga kababayan. Ayan, tandaan nyo na yan, panibagong script na naman yan nila para ma-divert na naman kung ano mang issue ang kinasasangkutan nila. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo.